Mga kaplantits, i-follow up lang natin yung ating tinanim kahapon. Aking diniligan dahil mainit masyado ngayon upang sila ay masigla at saka madali din silang mabubuhay pag ating diniligan. Yan ang ating golden melaloni. Remember kahapon? Yan siya, napaka-press pa rin hanggang ngayon. Wala namang pagbabago sa ating golden melaloni. Preskong presko, kailangan lang talaga siyang basain natin dahil napakainit para hindi sila masunog ang kanilang mga dahon. Yan naman ang ating mga kalateya, iba't ibang kulay na kalateya, kahapon lang din nilagay natin dyan. Hiyang naman sila, walang pagbabago. Sana naman sila din ay mabubuhay at maging malusog sa kanilang mga lugar ngayon. Dahil iba yung kanilang habitat noon at saka ngayon ay iba din. Kaya sinisigurado natin na yung kanilang inalalagyan ay presko upang sila naman ay maging malusog at maganda ang kanilang mga tubo. So yun ang ating mga kalateya, mga palangga. Puntahan naman natin ang iba't ibang mga tanim na nilipat din natin kahapon. Pagkatapos dito, meron naman tayong mga ibang tanim na ating ding titingnan kung kumustahin natin kung sila ba ay okay. Diniligan din natin sila ng mabuti upang sila naman ay magiging malusog. Kagaya niyan, yung ating mga aglonema, bago lang yan. At saka may mga ibang tanim pa na titingnan din natin kung okay lang ba sila. Yan. Ang white aglonema, wala namang pagbabago. Siyempre, mga bagong tanim yan. Meron talagang reaction, lalong-lalo na kung pinutol natin from the mother. So, yun siya mga palangga. Titingnan pa natin ang iba pang mga tanim. Yan ang ating mga cardboard. Nilipat ko sila sa bagong inalalagyan dahil medyo nasusunog sila sa kanilang lugar. Ayaw kasi ng mga cardboard na mainit. Nasusunog ang mga dahon nila dahil hindi sila hiyang sa kanilang inalalagyan. Ayan, sunog na sunog siya mga palangga. Kaya nilagay ko sila sa preskong lugar sa ilalim ng puno bukod doon sa net. Meron pang puno na malapit sa kinalalagyan ko. Ito naman yung bagong tinanim natin kahapon, yung giant monstera. Yan siya, yung ating imperial. Medyo malusog yung ating imperial. Yang siya sa kanilang kinalalagyan. Ito namang ating cobra fern na ito'y nasisira din sa init. Kaya iba din ang kanyang lokasyon ngayon. Sa ilalim din siya ng puno. Dahil hindi niya nagustuhan ang dating lugar niya, masyadong mainit at nasusunog ang kanyang mga dahon, mga palangga. So, tingnan pa natin ang ibang mga tanim, kagaya nito, ang ating cardboard. Pinutol ko na ang ibang mga dahon dahil sirang-sira talaga. Ayan, no? Sunog na sunog sila sa kanilang kinalalagyan. Ayaw kasi ng ating mga cardboard, yung mainit na lugar, kailangan nila yung presko na hindi sila matamaan. At least 90% lang ang araw na matamaan sila, mga palangga. Bukod sa net, kung ito ding net na nilagay natin ay nakalantad din, sira din sila. Kahit ang aking golden cardboard, sira din. So ito namang aking mga unfold dahil gusto nila sa init. Hiyang sila sa mga init. Ayan, lumalabas din ang kanilang mga magagandang kulay dahil sa kinalalagyan nila. Gustong-gusto nila ang init ng araw, ngunit kailangan talaga na lagyan natin ng net. Yan naman ang aking iba pang black cardinal na nakarecover, bago lang nakarecover. Black cardinal as usual, ayaw din niya na sobrang wala ding init ng araw. Kailangan morning sun, nakalantad ang ating cardinal. So yan pa ang iba't ibang mga red series na mga tanim. Nandyan ang mga cherry red, red imperial, red Congo, iba pang mga yan, kagaya niyan. So, cherry red yan siya. Tapos itong Orlando. Tapos meron tayong red imperial. Yan, red cardinal. Okay naman sila sa kinilalagyan. Gustong-gusto din nila sa init. Ito naman yung ating mga unfold, iba't ibang mga kulay na unfold. Yang din sila, lumalabas ang kanilang mga kulay dahil natamaan din sila ng araw.
Ngunit kailangan pa rin natin ang net, mga palangga. Kung kayo ay masyadong mainit sa inyong lugar, kailangan talaga ang net. Ito naman ang ating mga ang ating iba't ibang mga tanim na kahapon lang din natin itinanim. Ayan sila. So, kailangan din nila ito sa init ng araw upang lumalabas ang kanilang mga kulay ng ating mga tanim na ito. Napakaganda din ang iba't ibang kulay ng ating mga bromeliad. Matingkad ang kanilang mga kulay dahil natamaan sila sa init ng araw. Ngunit, huwag kalimutan na lagyan talaga ng net pag nakalantad sila sa init ng araw. Ang net ng ating imperial ay 90% din ang required kung ito ay exposed sila na walang mga kahoy. So 90% ang kailangan ng net na ating ilalagay. Maganda naman ang ating mga ito naman ang ating foxtail. Payatot siya, mga palangga. Kahapon pinalitan natin yan ng bagong potting mix. Nilalagay na natin sila ngayon sa morning sun. Hopefully, dahil din sa ating potting mix, yan ay gaganda din. So yun lang po, marami pong salamat. Huwag kalimutan i-subscribe.